Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isang mapagpalayang hapon sa kanilang lahat. Ako po si Attorney Alex Sabaton, tumatayong unang nominado po ng ating BTS Bayaning Super. Ang BTS Bayaning Super po ay isang advocacy-driven na party list. Hindi lang po ito advocacy-driven, ito po'y platform-oriented. One of the advocacies, which is yung ating kaligtasan sa daan. Over the years, nakita po natin sa Pilipinas na napakataas po since 2017 up to 2023. Napakataas po ng bilang ng pagkitil ng buhay sa ating mga kakalsadahan. In fact, no less than the Philippine Statistics Authority, naglabas na rin po ng data na sa Pilipinas, 1,720 po ang batang namatay. Ito po'y mga musmos dahil doon sa ating mga road crash-related incident. Ngayon, ano po ba ang mga solusyon na nakikita ng ating BTS Bayaning Super pagdating dito sa usapin ng kaligtasan sa daan? Una po rito yung integration ng road safety education sa ating public educational system. That's one. Pangalawa, ma-institutionalize po natin yung road safety drill sa ating mga paaralan. Nagkakaroon po tayo ng mga earthquake drill, magkakaroon po tayo ng mga fire drill, pero yung mga road safety drill sa ating mga kabataan, wala po nangyayari sa ating mga eskwelahan. Pangatlo po na isusulong natin yung mandatory speed limit sa ating mga paaralan. Over the years, nakita rin po natin yung pagdami ng pagkamatay ng mga bata sa ating mga eskwelahan. Kasama rin po rito yung isusulong po namin yung tinatawag natin na maisabatas yung ating road rage. No? Dahil sa Pilipinas po, sa kasalukuyan, wala po tayong batas as we speak right now that criminalizes road rage. Ang meron lang po tayo, these are purely mga administrative violation under Republic Act 4136. Pagdating sa usapin ng sektor ng transportasyon, ano po ba yung isusulong ng Bayaning Super? Kasama po 2 minutes is up po. Sige. Okay. Context, sir. Any question from the media? 8 minutes. Anyone? Hello po. Gab, you have a question? Miss Mob Gonzalez, GMA 7. Hello. Hi, sir. Sir, you mentioned po kanina yung road rage law. Yeah. How do you propose to go about it po? Well, for one, kailangan po na natin i-criminalize yung road rage. Dahil sa ngayon, tulad ng aking binanggit, meron lang po tayo is purely administrative violation. Ibig sabihin po niyan, over the years, nakita po natin yung pagdami ng mga road rage. Kaya po, kung makikita natin ang laging solusyon, suspension of driver's license or even revocation of license. Ito po'y nakakabahala na po sa ating bayan dahil nakita natin, humahantong na po tayo dun sa nagkakapatayan. No? So panahon na po para ito isulong po natin. Pagdating po dun sa mga ibang programa po or advokasya or isusulong na batas ng ating BTS Bayaning Super, kasama po rito yung legalization ng mga habal-habal or yung tinatawag po natin na single motorcycle taxi. Alam niyo po sa Pilipinas, meron tayong pilot study sa single motorcycle taxi na inabot tayo ng 6 na taon. Normally po, ang mga pilot study na ginagawa, 6 months lang po yan o 1 year. Nag-umpisa po yung tinatawag nating pilot study sa single motorcycle taxi. 18th Congress, 19th Congress na po tayo ngayon. Pero wala pa pong naipapasang batas. Pagdating dun sa usapin, whether ang BTS Bayaning Super, kung tayo po ay puposisyon pagdating sa usapin ng modernisasyon ng public transport sector, wala pong nasa matinong pag-iisip na ayaw ng modernong sasakyan. Pero ang aming pong qualification dyan, dapat una yung iconic feature ng ating mga jeepneys, hindi po mawala yan. Pangalawa, magkaroon po tayo nung tinatawag na dapat it should be legalized, hindi po ito dapat programa lang para masustain po natin yung programa. Pangatlo, yung po tinatawag natin na magkaroon po tayo ng pasilidad or mga subsidies para gumaan po yung pasanin ng ating mga driver. Bahagi po yan doon sa mga isusulong ng ating BTS Bayaning Super. Any question? Yeah. Miss Diane Sampang, Inquirer.net. Sir, you said po na you are in favor of the PTMP, right? Yeah. So, nabanggit yun din po na you would push for subsidies for the drivers. Ano po yung specifically mga subsidies? Well, ang isang setback po natin sa Public Utility Modernization Program, ito po yung idinadaing ng ating mga super. Una, walang malinaw na financing scheme.
Kaya po, kung makikita po natin, nagkakaroon tayo ng urong-sulong na posisyon dito. Hindi rin po lingid sa ating kaalaman, kamakailan lang ang ating Senado nagkaroon ng resolution to stop or to phase out the program, but eventually may mga deklarasyon na ginawa po tuloy. Pero kung ang magiging direksyon natin is purely program, hindi po ito masusustain. Ano bang pinakamainam na gawin dyan? Isabatas po natin yung PUB, yung Public Transport Modernization Program. Dahil naniniwala po tayo na yan ang magiging sustainable at magiging credible yung programa. Pagdating doon sa subsidiya, kailangan po magkaroon. Kaya nga importante po na maisabatas yan para alam ng mga tsuper, alam ng mga beneficiaryo ng program kung saan manggagaling yung pondo. Ang nangyayari po sa programa ngayon, kada taon, kailangan they have to beg to the Congress na mapunduhan yung programa. So ang ibig sabihin po niyan, hindi natin na itatawid ng maayos, pautal-utal yung ating programa. Thank you po. Okay, thank you. Next question, please. Mukhang wala na pong magtatanong. Sige po. So, another photo off. So, Yeah. po. May tatlo po. Okay, maraming salamat po. Integrity Pledge.